Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga tao mula sa tribo Luther na naghihintay sa pagdating ng mga panauhin mula sa ibang tribo. Ang tribo Luther ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Tani, na kilala sa kanyang karunungan at pagmamahal sa kapayapaan. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang inaasahang tribo, ang tribo ng Blackwood, na dating kaaway ng tribo Luther bago pa man nakipagpayapaan ang dalawa. Sa sandaling iyon, nagtanong si Tani kung bakit hindi dumating ang pinuno ng tribo ng Blackwood. Ipinaliwanag ni Wirepa, ang anak ng pinuno ng Blackwood, na ang kanyang ama ay maraming ginagawa at siya ang dumating sa halip. Ipinahayag na ang tribo Blackwood ay dumating upang bisitahin ang mga libingan ng kanilang mga ninuno na matagal nang namatay sa lupain ng tribo Luther. Dinala sila ni Tani sa libingan. Nang malapit na sila sa sementeryo, ipinaliwanag ni Tani na pinahahalagahan ng tribo Luther ang mga ninuno ng tribo Blackwood, kaya't hindi sila kailanman pumutol ng kahit isang kahoy sa lugar na nakapalibot sa mga libingan. Di nagtagal pagkatapos, inanyayahan ni Tani si Wirepen na bumaba at magbigay galang sa kanyang mga ninuno malapit sa isang kuwebo. Sa una, ang lahat ay nagpapatuloy ng maayos hanggang sa biglang umihi si Wirepe sa sagradong lupa, na nagbabalak na e-frame up ang tribo Luther dahil sa hindi paggalang sa kanyang mga ninuno. Lingid sa kanyang kaalaman, lihim na nasaksihan ng anak ni Tani na si Hanggi ang mapanlinlang na ginawa ni Wirepe. Mabilis, binato ni Hanggi si Wirepe at nagmamadaling umalis para iulat ang insidente kay Tani. Sa kasamaang palad, si Hanggi ay hindi sapat na mabilis at nahuli siya ni Wirepe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binaluktot ni Wirepa ang katotohanan, na sinasabing si Hanggi ang hindi nagbigay ng respeto sa mga libingan sa pamamagitan ng pag-ihi sa mga ito. Bilang tugon, nanumpa si Hanggi na si Wirepa ang gumawa ng mali at nahuli niya siya sa tamang oras. Si Wirepa, na tumatangging aminin ang kanyang pagkakasala, ay iginiit na hinding-hindi niya sisiraan ang sarili niyang mga ninuno. Sa pangyayaring ito, ipinangako ni Wirepen na iulat ang maling ginawa ng tribo Luther sa kanyang ama, na tinitiyak na ang digmaan ay malapit nang magaganap. Si Tani, bilang pinuno ng tribo Luther, ay nalilito kung sino ang tunay na may kasalanan. Gayunpaman, biglang nag-alok si Hanggi na patayin ang kanyang sarili para matigil na ang hidwaan ng dalawang tribo. Nang malapit ng patayin si Hanggi, idineklara ni Wirepen na kahit na mapatay si Hanggi, isusumbong pa rin niya ang tribo Luther sa kanyang ama. Dahil dito, si Hanggi ay naligtas habang si Wirepa at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling umalis. Sa bahay, sinabi ni Tani kay Hanggi na naniniwala siya sa kanya at naghahanap lang ng gulo si Wirepa. Ibinahagi ni Tani na nasa silangan ang isang kagubatan na kilala bilang Forest of Death. Mamamatay daw ang sinumang papasok dito, dahil may mga chismis na tinitirhan ito ng isang maalamat na halimaw. Sigurado si Tani na dadaan si Wirepa at ang kanyang mga tauhan sa isang shortcut sa Forest of Death pauwi. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, ang tribo Luther ay malupit na inaatake. Si Hanggi ay sinipa ng isang kaaway at nahulog sa bangin. Lumalabas na ang mga umatake ay si Wirepa at ang kanyang mga tauhan, na hindi pa talaga umuwi. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, ang tribo Luther ay naiwang walang magawa. Kahit si Tani, ang pinuno, ay nahuli nila. Sa sandaling iyon, inihayag ni Wirepen na ang kanyang layunin mula sa simula ay lipulin ang tribo Luther. Ngayon, kailangan na lamang niya ng pahintulot ng kanyang ama na magtatag ng isang bagong tribo sa lupain ng tribo Luther. Nang marinig ito, maaari lamang isumpa ni Tani ang mga aksyon ni Wireper bago siya tuluyang mapatay. Di nagtagal, isa sa mga tauhan ni Wirepa ang nag-ulat na nawawala si Hanggi. Hindi pinansin ni Wirepa ang ulat sa pag-aakalang malamang na namatay si Hanggi sa bangin. Kinabukasan, nalaman na buhay si Hanggi, at nagmamadali siyang umuwi. Pagdating, laking gulat niya nang makita na ang lahat ng kalalakihan ng tribo Luther ay pinatay ng walang awa. Sinisisi ng isa sa mga nabubuhay na taga-nayon si Hanggi, sa paniniwalang nagsinungaling siya tungkol sa pangyayari sa libingan ng mga ninuno ni Wirepa. Pagkatapos ay tumungo si Hanggi sa kanyang bahay upang kumuha ng mga armas, dahil determinado siyang maghihiganti. Bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang kapatid na babae na humihiling sa kanya na sabihin ang totoo tungkol sa kanya kung hindi siya makakabalik. Lumipat ang eksena sa grupo ni Wirepa, na ngayon ay nakarating na sa daan kung saan doon sila dadaan pauwi. Si Wirepa, na gustong dumaan sa shortcut, ay kinumbinsi ang kanyang mga tauhan na dumaan sa Forest of Death dahil ito ay magpapabilis sa kanilang paglalakbay.
Gayunpaman, nagsalita ang isa sa mga tauhan ni Wirepwa, nagbabala na ang sinumang maglakas loob na pumasok sa Forest of Death ay tiyak na makakamit ang kanilang wakas. Isinalaysay din ng lalaki ang alamat ng isang nakakatakot na halimaw na mandirigma na sinasabing tumira sa loob ng kagubatan. Ayon sa kwento, minsang pinatay ng halimaw na ito ang bawat miyembro ng sarili nitong tribo at kilala sa kabagsikan nito. Si Wirepwa, na puno ng pagmamataas, ay tinanggihan ang babala at inutusan ang kanyang mga tauhan na magpatuloy sa kagubatan. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, dumating si Hanggi sa parehong lugar kung saan dumaan ang grupo ni Wirepwa. Walang pag-aalinlangan, pumasok din si Hanggi sa Forest of Death, ngunit ang layunin niya ngayon ay mahanap ang maalamat na mandirigma. Pagsapit ng gabi, nakatagpo si Hanggi ng isang babae na agarang nagbabala sa kanya na umalis bago siya patayin ng halimaw na mandirigma. Sumagot si Hanggi na siya ay partikular na dumating upang makilala ang halimaw. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang maliit na kubo kung saan sa wakas ay nakaharap niya ang mandirigma na hinahanap niya. Ang totoong pangalan ng halimaw ay nabunyag na si Makoor. Sa sandaling iyon, hiniling ni Makoor na malaman kung bakit pumasok si Hanggi sa kanyang lugar na nagbabantang papatayin at kakainin siya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Hanggi na tinutugis niya ang grupo ni Wirepwa, na siyang pumatay sa kanyang tribo at mayabang na pumasok sa Forest of Death. Nakiusap siya kay Makoor na tulungan siyang makapaghiganti sa grupo ni Wirepwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang babaeng nagbabala kay Hanggi kanina, siya ang asawa ni Makoor. Hinihimok niya si Makoor na tulungan si Hanggi bilang isang paraan upang mabayaran ang kanyang mga nakaraang kasalanan, dahil minsang pinatay ni Makoor ang sarili niyang tribo. Si Makoor, na lubos na gumagalang sa kanyang asawa, sa wakas ay pumayag na tulungan si Hanggi. Samantala, nakitang nagpapahinga si Wirepwa at ang kanyang grupo. Binanggit ng isa sa kanyang mga tauhan na nakakita siya ng butiki sa kanyang bag, na pinaniniwalaan ng kanilang tribo na isang masamang tanda. Kumbinsido ang lalaki na isinusumpa sila dahil pumasok sila sa gubat ng kamatayan. Si Wirepwa, nang marinig ito, ay tumawa lamang, na hindi naniniwala sa gayong mga pamahiin. Kinabukasan, iminungkahi ng dalawa sa mga tauhan ni Wirepwa na magtungo sa timog upang lisanin ang kagubatan, ngunit hindi sila pinansin ni Wirepwa at inutusan ang iba pa niyang grupo na magpatuloy sa kagubatan. Ang dalawang lalaking gustong umalis ay agad na pinalayas ni Wirepwa. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Makoor si Hanggi sa pagdaan sa isang shortcut, mabilis na tumakbo para maaabutan ang grupo ni Wirepwa. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang dalawang lalaking pinalayas ni Wirepwa. Mabilis na hinabol ni Makoor ang isa sa kanila, walang kahirap-hirap na pinatay siya, habang hinahabol ni Hanggi ang isa pa. Nang malaman ng lalaki na si Hanggi ang humahabol sa kanya, lumingon siya para lumaban. Sa panahon ng laban, nagawa ni Hanggi na mapabagsak siya ngunit nahihirapan siyang pumatay ng tao. Sa pagmamasid dito, humakbang si Makoor upang ipakita kung paano mabilis na tapusin ang isang kalaban. Nang gabing iyon, nakitang kinakain ni Makoor ang laman ng tauhan ni Wirepwa. Ipinaliwanag niya kay Hanggi na bagamat mayroon siyang kasanayan sa pakikipaglaban, may mga mahahalagang pamamaraan na dapat niyang matutunan. Tinuruan ni Makoor si Hanggi ng mga advanced na taktika, tulad ng pag-uudyok sa isang kalaban na sirain ang kanilang focus at pagtukoy ng mga mahihinang punto upang mabilis silang mawalan ng kakayahan. Nasiyahan sa pagsasanay, sinabihan ni Makoor si Hanggi na magpahinga dahil ipagpapatuloy nila ang kanilang paghahanap para sa grupo ni Wirepwa sa susunod na araw. Kinaumagahan, muling umalis sina Hanggi at Makoor, mabilis na tumakbo sa kagubatan. Pagsapit ng tanghali, nagpasya ang grupo ni Wirepwa na magpahinga. Sinamantala ni Makoor ang pagkakataon, pinatay ni Makoor ang isa sa mga tauhan ni Wirepwa at inutusan si Hanggi na maghintay sa kagubatan habang inaasikaso niya ang iba. Pagkatapos ay hinarap ni Makoor ang grupo ni Wirepwa, na nakikibahagi sa isang mabangis na labanan ng isa laban sa marami. Samantala, isa sa mga tauhan ni Wirepwa, na sinusundan si Hanggi, sa wakas ay naabutan siya. Hinahamon siya ni Hanggi sa isang tunggalian, at salamat sa mga teknik na itinuro ni Makoor, nagawa niyang talunin ang kalaban. Bumalik ang eksena kay Makoor, na nakikipaglaban pa rin sa grupo ni Wirepwa. Bagamat napakarami ng kalaban at medyo napapagod, nakatayo pa rin si Makoor. Nang malapit na siyang matalo, dumating si Hanggi sa tamang oras upang iligtas siya. Magkasamang lumaban sina Hanggi at Makoor sa mga natitirang miyembro ng grupo ni Wirepwa.
Napagtanto na maaaring hindi nila matalo sina Mako R at Honggi, inutusan ni Wire pa ang ilan sa kanyang mga tauhan na pigilan sila habang siya at ang iba ay tumatakas. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa tuluyang natalo ni Mako R at Honggi ang mga lalaking sumubok na pigilan sila. Pagkatapos ng matinding labanan, si Mako R, na pagod, ay biglang bumagsak. Nang gabing iyon, ginagamot ni Honggi si Mako R gamit ang isang tradisyonal na halamang gamot na ipinamana mula sa kanyang mga ninuno. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nagkamalay na si Mako R. Nang medyo gumaling na siya, nagsimulang ibahagi ni Mako R ang kanyang kwento. Inihayag niya na minsan niyang pinatay ang bawat miyembro ng kanyang sariling tribo. Ang kasuklam-suklam na gawaing ito ay ginawa niya dahil nabigo siya sa isang misyon na itinalaga sa kanya ng kanyang tribo. Napag-alaman na inatasan siya ng kanyang tribo na palawakin ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kalapit na tribo. Gayunpaman, nabigo si Mako R sa misyon na ito at sinisi siya ng kanyang sariling mga tao. Dahil dito, hinatulan ng kamatayan si Mako R at ang kanyang asawa, ngunit binaliktad niya ang sitwasyon, at pinatay niya ang miyembro ng kanyang tribo. Ang kubo na kasalukuyang tinutuluyan nila noon ay pag-aari ng pinuno ng kanyang tribo. Kinabukasan, nakita ang grupo ni Wirepin na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay kahit na mabagal ang kanilang pag-unlad dahil sa kanyang mga pinsala mula sa nakaraang labanan. Samantala, patuloy din ang pagtugis ni Honggi at Mako R. Sa isang punto, nakatagpo sila ng isang magandang babae at dalawang lalaki mula sa ibang tribo. Tinanong ng babae kung ano ang kanilang hinahanap, at ipinaliwanag ni Honggi ang kanilang misyon. Matapos marinig ang kanilang kwento, inanyayahan sila ng babae na magkampo ng magkasama para sa gabi habang papalapit na ang dilim. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Honggi, bigla siyang nagising sa ingay ng kaguluhan. Natuklasan niya na si Mako R ay nakikipag-away sa babae, at ang kanyang dalawang lalaki na kasama ay patay na. Sa kanyang walang kapantay na husay, madaling napatay ni Mako R ang babae. Si Honggi, pagdating sa pinangyarihan, ay nagulat at galit na galit sa paniniwalang si Mako R ay walang karapatan na patayin ang babae at ang kanyang mga kasama. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Mako R na ang babae at ang kanyang grupo ay dumating upang tugisin siya, na naglalayong kontrolin ang Forest of Death. Plano sana nilang patayin si Mako R sa kanyang pagtulog, ngunit binaligtad niya ang mga talahanayan. Matapos marinig ang paliwanag na ito, sa wakas ay naunawaan na ni Honggi. Kinabukasan, habang nagpatuloy sina Honggi at Mako R sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang isang balahibo ng usok na tumataas mula sa tuktok ng burol. Napagtanto ni Mako R na naroon ang grupo ni Wirepa. Ang kanyang hinala ay nagpapatunay na tama. Nang magising si Wirepa, galit na galit siya nang makitang nagsindi ng apoy ang kanyang tauhan, dahil ipapakita nito ang kanilang lokasyon sa kanilang mga kaaway. Binugbog siya ni Wirepa dahil sa kanyang walang ingat na kilos, ngunit ang tensyon ay mabilis na tumigil nang pumagitna ang isa sa mga miyembro ng kanyang grupo. Nagpasya silang umalis sa kuta, lalo na't nagsimula nang gumaling ang pinsala ni Wirepa. Gayunpaman, habang papaalis sila sa kuta, tinambangan sila ni Honggi at Mako R. Napagtanto na sila ay hindi mananalo, inutusan ni Wirepa ang kanyang mga tauhan na umatras pabalik sa kuta. Sinubukan ni Wirepin na hikayatin sina Honggi at Mako R na pumasok sa kuta, tinutuya pa nga niya si Honggi sa pamamagitan ng pagpapakita ng pugot na ulo ng kanyang ama at pagmamaliit sa kanya. Mabuti na lang at pinakalma ni Mako R si Honggi at hinihila siya palayo. Pagkatapos ay nag-iipon si Mako R ng tuyong kahoy, gagamitin niya ito bilang bahagi ng plano para sirain ang grupo ni Wirepa. Napag-alaman na ang kuta na kasalukuyang inookupahan ng grupo ni Wirepa ay dating pagmamay-ari ni Mako R. Samantala, sa loob ng kuta, sinisisi si Wirepin ng isa sa kanyang mga tauhan dahil sa kanilang malalang sitwasyon. Inakusahan niya si Wirepa bilang isang walang kakayahan na pinuno dahil sila ay nakulong ng walang pagkain o tubig mula noong nakaraang araw. Nang patuloy siyang sinisisi ng lalaki, pinatay siya ni Wirepa sa sobrang galit. Makalipas ang isang oras, aksidenteng natuklasan ng isa sa mga lalaki ang isang kahon na puno ng mga armas. Kumbinsido sila na sa mga sandata na ito, matatalo nila sina Mako R at Honggi. Sa ibang lugar, makikita sina Mako R at Honggi na may bitbit na kahoy na nag-aapoy, na kanilang itinapon sa kuta. Gayunpaman, ang grupo ni Wirepa, na ngayon ay armado ng mga armas na kanilang natagpuan, ay gumanti sa pamamagitan ng paghahagis ng mga sibat.
Napagtanto ang panganib, sinenyasan ni Mako-R si Hanggi na umatras at muling isaalang-alang ang kanilang diskarte. Habang nagtatago at nagmamasid sa kuta, biglang napansin ni Hanggi ang grupo ni Warpen na tumatakas patungo sa kagubatan. Walang pag-aalinlangan, hinabol sila ni Hanggi at Mako-R, determinadong tapusin ang buhay ng mga kalaban. Gayunpaman, habang papalapit si Hanggi sa kuta, nakita niya ang pugot na ulo ng kanyang ama na nakalagay pa rin doon. Dahil sa emosyon, nagpasya siyang kunin ito, ngunit sa sandaling makapasok si Hanggi, napagtanto niyang isa itong bitag. Ilang sandali pa, tinambangan siya ni Wirepa at ng isa sa kanyang mga tauhan, na humantong sa isang matinding labanan ng dalawa laban sa isa. Samantala, napansin ni Mako-R na hindi na siya sinusundan ni Hanggi. Nang bumalik si Mako-R upang hanapin si Hanggi, inatake siya mula sa ilalim ng lupa, at nagkaroon siya ng sugat sa kanyang tiyan. Kasabay nito, pinalibutan siya ng mga natitirang miyembro ng grupo ni Wirepa. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala, lumaban si Mako-R nang may hindi natitinag na determinasyon. Pagkatapos niyang talunin ang kanyang mga umaatake, nagmamadali siyang bumalik sa kuta upang iligtas si Hanggi. Sa loob ng kuta, si Hanggi ay nahihirapang manalo kay Wirepa at sa kanyang huling natitirang tauhan. Kapag ang sitwasyon ay nasa katapusan na, dumating si Mako-R at agad na nilabanan si Wirepa at ang kanyang tauhan. Sa kabila ng kanyang matinding sugat, buong tapang na lumaban si Mako-R kahit na malinaw na siya ay matatalo. Si Mako-R ay itinulak sa kanyang mga limitasyon ng maraming beses, ngunit kalaunan ay pinakawalan niya ang kanyang huling lakas at sa wakas siya ay nagtagumpay. Kahit napapagod at duguan, lumapit si Mako-R patungo kay Hanggi, na ngayon ay na-corner ni Wirepa. Sa kasamaang palad, napansin ni Wirepa si Mako-R na papalapit mula sa likuran at mabilis na lumingon upang salakayin siya. Sa kanyang mahinang estado, si Mako-R ay wala ng laban kay Wirepa, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nasaksihan ang pagkamatay ni Mako-R, napuno ng galit si Hanggi at ipinagpatuloy niya ang kanyang walang humpay na pakikipaglaban kay Wirepa. Matindi ang labanan, ngunit kalaunan ay nagtagumpay si Hanggi, pinabagsak si Wirepa sa pamamagitan ng kanyang sandata. Si Wirepa, na wala nang magawa, ay umaasa na lang sa kamatayan. Gayunpaman, pinili ni Hanggi na iligtas siya. Ipinaliwanag ni Hanggi na ang pagpatay kay Wirepa ay hahantong lamang sa isang walang katapusang siklo ng paghihiganti, dahil ang ama ni Wirepa ay tiyak na humingi ng kabayaran. Sa halip, idineklara ni Hanggi na si Wirepa at ang kanyang tribo ay may utang na buhay sa kanya. Dahil doon, pinalaya niya si Wirepa. Pagkaalis ni Wirepa, nilapitan ni Hanggi si Mako-R, na sa kanyang pagtataka, ay buhay pa ngunit kaunti na lang. Sa kanyang mga huling sandali, nagpapasalamat si Mako-R kay Hanggi. Pakiramdam niya, maaari na siyang mamatay ng payapa, alam niyang may lugar siya sa kabilang buhay. Sa pagtatapos ng pelikula, naghahanda si Hanggi na umuwi, na determinadong itayo muli ang kanyang tribo at tiyakin ang kaligtasan nito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.